Sarada Uchiha tuluyan ng gagamitin ang tunay na lakas ng kanyang Mangekyo Sharingan laban sa mga Shinju na si Ryu at Matsuri. Paano nga ba mangyayari to? Alamin. Pakipindot nga muna saglit ng like, then atin na ngang simulan. Kung atin niyang matatandaan, dito nga sa unang parte ng chapter 17 ng Boruto 2 Blue Vortex, iniisip nga dito ni Sarada yung mga binanggit ni Sumire sa chapter 16 na kung saan nagkaroon nga sila ng pagtatalo patungkol kay Boruto. Na hindi nga raw iniisip ni Sarada yung sitwasyon ni Boruto, na wala nga raw siyang tiwala kay Boruto at hindi nga raw nirerespeto ni Sarada yung desisyon ni Boruto na mapag-isa at solusyonan yung problema ng mundo nang hindi dinadama yung mga inosenteng tao at hindi namamatay yung mga dapat hindi mamatay, tulad nga nila Sarada, Sumire at iba pa na ayaw ngang mamatay nitong si Boruto. So, ano nga ba yung ibig sabihin nitong mga scene na inaalala dito ni Sarada? At paano nga ba ito makakaapekto sa parating na laban nitong si Sarada at Mitsuki against dito kay Ryu na kailangan nga nilang mapaslang upang maibalik nga nila sa consciousness o muling bigyan ng malay itong si Shinki of the Sand? Tignan nga natin itong conflict na naganap nga sa pagitan ni Araya at Yodo sa chapter 17. Itong dalawa nga na ito guys yung matalik na kaibigan at teammates ni Shinki. Kaya naman matindi rin talaga yung kanilang pagmamahal kay Shinki at desire na maging successful dito sa mission na ito. Ang kaso nga lang, itong si Yodo nga ay mukhang sobrang emosyonal at desperado. To the point na winarningan na nga siya dito ni Araya at sinabing nagmamakaawa nga daw siya kay Yodo at sinabing please don't do anything reckless. Pero hindi nga nakikinig dito si Yodo at sinabing quit telling me what to do, Araya. I'm gonna do whatever it takes to rescue Shinki. Habang pinipigilan nga dito ni Konohamaru yung away nitong dalawa, ay dito naman ay inoobserbahan din ito ni Sarada. At it seems na habang nagre-reflect nga siya sa mga nabanggit sa kanya ni Sumire sa nakaraang chapter, ay somehow nakaka-relate din itong si Sarada dahil ganito rin siya ka-emosyonal sa nakaraang chapter. Dahil nga sa kagustuhan rin niyang hanapin at samahan si Boruto. Kahit alam naman nating lahat na hindi nga ito gugustuhin ni Boruto dahil ayaw nga niyang madamay at mapahamak pa si Sarada kapag nangyari ito. At dahil nga sa realizations dito ni Sarada guys, ito nga yung magbibigay kay Sarada ng resolve o bubuo ng kanyang loob. Na ito nga siguro yung plano talaga ni Boruto. Yung ginusto ni Boruto na mangyari upang makatulong din sa Sarada, Mitsuki, Konohamaru at iba pa sa pagliligtas ng mundo. At dahil sa bagong paniniwala nga at malalim na pagmamahal nga ni Sarada towards kay Boruto, ay habang nakikipaglaban nga dito kay Ryu, ay pwede ngang mag-trigger dito yung matinding emosyon ni Sarada at tuluyang ma-activate nga yung kanyang ability na Mangekyo Sharingan na matagal na ngang tinitis sa atin. Ngunit ngayon nga lang talaga maipapakita dahil ito nga yung the best opportunity, time, and place para ma-unleash nga yung tunay na lakas ng kanyang Sharingan Dojutsu. So wait lang guys, bago natin ituloy may malupit muna akong i-share sa inyo. Lately guys ay sinusubukan ko tong online trading at na-discover ko nga tong isang napakalupit na online trading platform. Sobrang dali lang mag-trade dito guys. Ito nga ang Pocket Broker. So sabihin natin gusto kong bumili ng phone, gusto kong mag-travel at iba't iba pang mga bagay na gustong gawin sa buhay. Well, isa nga itong online trading sa mga paraan para kumita ng pera at magawa mo yung mga gusto mong gawin sa buhay. So let me show you 3 simple steps kung paano ka kikita ng $100 or more than 5,000 pesos in just a couple of hours. Step 1, download the app and register. At syempre huwag niyong kalimutang gamitin yung ating promo code OTAKU2025. Step 2 is to open the first transaction. After mong mamili ng currency, stocks, or something na gusto mong i-trade, pe-predict mo lang kung tataas yung value or bababa. Then after mo makapili kung higher or lower, antayin mo lang saglit or maya-maya, boom! Kumita na ako ng $100. Ganun lang kadali guys, easy 100. Kung gusto mo na nga mag-start ng iyong trading journey, sobrang dali lang talaga dito guys sa Pocket Broker. Pwede mong gamitin yung inyong email, Google or Facebook para makapag-sign up. At meron din tayong bonus on your first deposit dito guys using our promo code. Malaking advantage yan. So once na kumita ka na nga at gusto mo nang i-withdraw yung profits mo, madali at safe nga yan dahil dito nga sa Pocket Broker pwede kang mag-withdraw through bank transfer, e-wallets or even cryptocurrency addresses. Sobrang daling i-access ng pera mo dito guys at zero commission pa pagdating sa withdrawal. Meron ding 24/7 customer support at over 130 assets offering 92% yield such as currency pairs, indices, stocks, and cryptocurrencies available around the clock. Kaya kung gusto mong kumita, simulan mo na dito sa Pocket Broker. Ano pang hinihintay mo? Check out Pocket Broker, register using my link in the description at syempre huwag niyong kalimutan yung ating promo code para sa bonus.
Sa laban nga ni Sarada, Mitsuki at iba pa against dito kay Ryu, ay mukhang mataas nga ang chance guys na mag-fail or matalo sila. At least 50-50 nga raw na pwedeng mamatay sina Sarada dito guys. At kahit anong araw ang mangyari ay hindi nga raw pwedeng tumulong si Boruto dahil maaaring sumulpot nga itong si Jura at magkaroon nga ng matinding disadvantage dito. So dahil 50-50 nga ang chances ng Team 7 dito, ano nga ba yung magiging factor or the greatest factor para maging successful ang Team 7 sa laban sa mga Shinju? Dito nga papasok itong Mangekyo Sharingan ni Sarada. Yung 50-50 odds nga guys ay base nga sa feature na nakita ni Kashin Koji. Pero sigurado nga ako guys na itong si Sarada nga ay isa ring nilalang na hindi pwedeng ma-define ng fate. Maaari nga guys na isa rin siyang singularity. Singularities tulad ni Boruto, Kashin Koji at Ada. Mga nilalang na may kakayahan na baguhin at manipulahin ang hinaharap. At maaari ngang i-defy din o baguhin din ni Sarada yung hinaharap gamit yung kanyang Mangekyo Sharingan. At ikugugulat nga ito ni Boruto at Kashin Koji. Pero paano naman ito magagawa guys ni Sarada? Well, alam naman nating lahat na ang mga Uchiha nga ay may abilities na kayang baloktutin ng space and time. At ang mga Uchiha nga ay na-awaken yung kanilang Mangekyo Sharingan abilities at yung mga abilidad nga na ito ay base nga sa pinakakailangan or desire talaga nitong user nito. At dahil ang mundo nga sa kasalukuyan ay punong-puno ng mga abilidad na kayang baguhin ng hinaharap or mga manipulation abilities tulad na nga lang ng omnipotence na Ada at kakaiba pang overpowered abilities, ay siguradong mag-a-adapt din itong Mangekyo Sharingan ni Sarada at magkakaroon ng ability na kayang tapatan itong mga overpowered abilities tulad ng omnipotence na Ada. Maaaring mas malakas pa sa mga examples tulad ng Izanagi na kayang dayain kahit ang death o pagkamatay na naipakita nga sa atin ng mga ninja tulad ni Danzo. Ganitong klaseng Sharingan ability siguro yung makikita natin sa laban na ito. At ito nga yung magbabago at magtataas ng odds ng kanilang pagkapanalo mula sa 50-50 na maaaring nakikita nga ni Kashin Koji.